Ayan po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Lalo na po rito sa aking mga bagong nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. At hayaan niyo pong ipahatid ko sa inyo ang isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ayan po. At ito po yung ginawang speech ni VP Sara na kung atin pong iisipin, atin pong lilimiin, ay napakahiwaga, napakalalim po ng mensaheng ginawa ni Vice President Sara Duterte. Mamaya po yan ay mapapanood nyo po at hindi po ako mag-i-interrupt, ibibigay po sa inyo ng buong buo yung video na yan na mapanood nyo ng buo na hindi po ako sasabat. At bago ko po ibigay yan ay gusto ko lamang pong pumunta at gusto ko lang pong itapik itong bugok na si Romualdez na ito, na hindi ko maintindihan ito kung ito pa ba ay tao, ito ay isang demonyo na. Bakit ko nasabing demonyo? Kasi nga po, dyan po sa Bisaya, hindi naman niya pag-aari yung mga bigas na ipinamamahagi niya na yan. Kung bakit ang nakalagay doon sa sako na pinagbigyan ng 5 kilong bigas sa sako, ay picture po nilang dalawang mag-asawa. Ang kapal ng mukha nito mga animal ito. Kung ito sana ay pira mo, Mr. Romualdez na gonggong, sana pwede mong gawin kahit na iladlad mo pa yung mukha ng nanay mo. Pwede. Hindi mo naman pira eh. At okay lang sana kung yung nilagay mong mukha ninyong mag-asawa dyan ay maganda. Ay mukha naman kayong parehong mag-asawang mukhang bayawak. Diba? Ang kapal ng mukha ninyo. Napakaaga yung mamuliti ka ng mga buwisit kayo. Na gamit-gamit ang pira namin mga animal kayo. Kaya nga po dito sa ako na ito. Actually po, ay hindi ko lang po ito alam kung totoo o hindi kasi yung pong tumawag sa akin na nag-inform po sa akin na napanood daw po ni VP Sara yung 2 beses kong panawagan na mag-withdraw na siya ng support dito kay Andres Disaya. At yun po ang naging dahilan kung bakit gumawa po siya ng speech na yun po sinasabi ko kanina na napakahiwaga at napakalalim ang mensaheng ginawa niya sa bayan. Mamaya po ay mapapanood ninyo at kayo na po ang mag-a-analyze doon kung totoo nga ba yung sinasabi ng tumawag sa akin na kaya raw niya ginawa yan ay dahil napanood niya yung panawagan ko. Sabi ko nga po, totoo man o hindi, na napanood man niya o hindi, ang sa akin po rito, tama lamang po yung sinasabi ko na mag-withdraw na siya ng support dito kay Andres Disaya. At titiyakin ko, once na nag-withdraw ng support itong si VP Sara, susunod na po na mag-withdraw ng support itong mga sundalo at mga kapulisan. Kitang-kita na po ng ating mga kasundaluhan ang pagiging gahaman itong mga animal na nandyan sa Kongreso. Lalo na itong si Romualdez na ito. At nakakarimarim na itong pinaggagawa nito. Imaginin mo, pira natin, pira namin, yan ang pinamamahagi niya na bigas dyan sa Bisaya na mayroon siyang picture kasama ang asawa niya. Na ang pwedeng mamahagi sana dyan dapat ay DSWD. Kasi trabaho ng DSWD yan at hindi trabaho yan ni Romualdez ang mamigay ng bigas. Okay lang sana kung masarap yung bigay na pinamahagi niya. Yung binigyan niya, hindi raw makain ng kanilang aso yung baho ng bigas na yon. So, ibig sabihin, namigay na, hindi pa mapakinabangan.
Kapal ang mukha mong bullshit ka. Kaya yun ang sinasabi ko. Lagi na naririnig nyo sa akin. Itong mga ganitong klaseng mga politiko na tumungtong dito sa amin sa Mindoro, ito yung mga tatabtabin ko mga bunganga. Maniwala kayo sa akin. Ibibigay ko po yun doon isa. Doon ay dalawa doon sa nabanggit ni VP Sara doon sa kanyang speech. There is a time to be born and there is a time to die. See? Kaya sinasabi ko, napakalalim at napakahiwaga. May panahon ng pagsugod at may panahon ng paglakay. Dahil diyan, nung marinig ni Romualdez yung sinasabing may panahon ng pagsugod at panahon ng pagkablakay, karipas na ng takbo ito sa Romualdez nito. Takot takot mablakayan ni Sara Duterte. Kasi alam naman niya, kita naman niya kung papaanong umbagin, kung papaanong binanata ni Sara Duterte nung mayor pa ito, yung sheriff dyan sa Davao. Kung gaano kabilis manuntok si Manny Pacquiao, triple yung bilis ni Inday Sara. Kaya kung hindi na awat ito, malamang-lamang simenteryo ang inabot ng sheriff na yun. Dahil naawat, bukol-bukol ang mukha. Kita ni Romualdez yun. Kaya pala, nung banggitin ni Sara Duterte, yung may panahon ng pagsugod at may panahon ng pagkablakay. So, kumaripas, natakbo to sa alam niya, mapablakayan siya. Ngayon po, sige, ibibigay ko na po at sabay-sabay po nating panoorin itong video ito na speech ng ating Vice President Sara Duterte. At kayo na po ang bahalang mag-analyze at mamaya po pagkatapos ito ay magbibigay po ako ng komento. Ayan pa, panoorin na po natin. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap.
Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan po, at maliwanag naman po siguro napanood nyo yung buong buo na hindi po ako nag-interrupt dyan sa speech niya na yan. Hindi po ba't maliwanag na parang sinabi na rin niya na halos sabihin na niyang mag-withdraw na siya sa suporta kay VP Sara, ay kay Andres Tisaya. So, sabi ko nga, totoo man o hindi, yung sinasabi, yung tawag sa akin, nung tumawag sa akin na napanood daw ni VP Sara yung aking panawagan sa kanya, kaya nga po nakapag gumawa po siya ng speech na yan dahil nga po daw doon sa panawagan kong yon. Sabi ko nga po, totoo man o hindi yon, wala na po akong, hindi na po yun ang pinag-uusapan natin. Ang sa akin lang po rito, at least, mukhang natatauhan na itong ating Vice Presidente doon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. So, ngayon, Romualdez, yung panawagan ko sa inyo, diyan sa Kongreso, na lahat ng kinulimbat ninyo, ay ipamagbud nyo na dito sa aking mga kababayan ng mga mahihirap. At sinabi ko rin yan, na ngayong darating na 2024, next year na po yan, 10 yung dilubyong tatama dito sa atin sa mundo. Kaya hindi mo na mapapakinabangan yung kinulimbat mo na yan. See? Ngayon, kung yan ay ibigay mo at kumbinsihin mo yung mga pinagbibigyan mo ng milyones na yan, ng mga kasama mo dyan sa Kongreso, kung pinagbibigyan nyo at paangatin ang buhay man lang nitong ating mga mahihirap na kababayan, titiyakin ko sa inyo, luluhod sa inyo yan. At titiyakin ko rin sa inyo na walang patid ang pasasalamat niyan sa inyo once na pinaalwan nyo ang buhay nitong ating mga kababayang mahihirap. Ang problema ko ngayon, sa halip na tulungan nyo itong mga kababayan ko, nagyayabang ka pa. Tingnan mo na lang yung ibinigay mong $2 million, equivalent to 110 million pesos. Kung dito mo itinulong sa ating mga kababayan yon, siguro walang ampat o walang tigil ang pasasalamat nila sa iyo. At yung ibinigay mong 120 million dito sa mga NPA na nandiyan kasama mo sa Kongreso, mga sindikato, at kung ibinigay mo dito sa ating mga mahihirap na kababayan yon, sisiguraduhin ko sa iyo, mula Manila, mula doon sa bundok hanggang sa Manila, baka lalapit sila sa iyo na nakaluhod at magpapasalamat. Pero dahil nga hindi nga ganun ang nangyayari, kaya huwag mong sisihin
kung gumagaya na sila sa akin na ang lagi kong ipinagdadasal dito, yung maaga ninyong kamatayan. At gaya na sinabi ko, ganyan na rin yung ipinagdarasal nitong ating mga mahihirap na kababayan na kapag ka dumating ang dilubyo, lalo na kung gigirahin na tayo ng China dahil pinapalayas na tayo dyan sa Pag-asa Island na yan. Pag nagpakawala ng bomba ang mga Chinese na yan, ang ipinagdadasal nitong aking mga mahihirap na kababayan, dyan na sana tumama sa bayag mo yung bomba na pakakawala ng China. Deserve mo yan. Ang yabang mo eh. Ngayon, mamimigay ka ng bigas, bulok pa. Mamimigay ka ng bigas, hindi na makain ng aso, pero yung picture mo na nandyan sa sako, kayong dalawang mga asawa mo, nandyan, nakabuyang-yang. Akala nyo naman ang gaganda ng itsura ninyo ay maliwanag pa sa sikat ng araw kahit pa gumamit pa kami ng magnifier. Ang lalabas sa itsura nyo, mga mukhang bayawak kayo. Yan ang totoo. Bullshit ka. Kaya yun sinasabi ko madalas dito. Abangan nyo yung 2028 kung hindi pa tayo malilipol ng dilubyo. Kung darating pa yung 2028. Kasi 2024 na yung nagbabadya na dilubyo yung darating sa atin. Tingnan nyo, hindi binabalita ng mainstream media yan. Na mayroon na palang nakaambang kamatayan natin. Hindi pa binabalita ng mainstream media. Bakit? Kasi nga, parte ng heavy luggage ng Okada, yan yung mga pinagbabayaran niya mga mainstream media. Mga bayaran din to eh. Mga mainstream media na to. Kaya walang lumalabas. Na nadidelikado na pala tayo. O, see? Sana nga lang. Matuloy na yung gira na yan para tumama na yung bomba dyan mismo sa bayag ninyong dalawa ni Andres Desaya. At dito sa mga gira lang po ang pag-uusapan dito. Wala po kayong dapat alalahanin sa lahat ng mga subscriber ko. Kung inyo po nakita yung ipinakita ko pong video yung dito sa amin sa Mindoro. Yan po ay napakalalim at marami pong division ng mga kuweba na yan. Air condition po yan na dinibilop ko. Kasya po kayo tayong lahat doon kung sakasakali. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Ngayon, kung virus naman ang pakakawalan, nandiyan naman po yan sa video ko kung ano, tinuro ko na po sa inyo yan kung paanong salagin yung virus na yan. Paano kung alam yan? Napatunayan ko na sarili ko yan noong nakaraang COVID na yan. Wala akong tigil sa kalalabas noon. Nakikipaghalubilo ako sa may mga COVID, sa mga ospital na may mga COVID kasi kahit paano nag-aabot ako ng kahit paano tulong. Wala naman akong baksin. Hindi naman ako nagpabakuna ni isa. So bakit hindi ako tinamaan ng COVID na yan? Kasi nga po, alam ko po yung kontra. Alam ko po. At itinuro ko po yan. Kaya lahat po yung mga naunang mga subscriber ko dati, wala po kayong mababalitaan na tinablan ng COVID. Dahil po doon sa itinuro ko na panangga. Ngayon po, magkaiba po yung virus na darating ngayon. Pero kahit na magkaiba man yan, yung COVID at saka itong darating na virus ngayong 2024, kung virus man ang darating, iba rin po ang panangga. At itinuro ko, nandyan na po yan sa video ko. Panoorin nyo lang po yan kung paano nyo salagin. Kaya nga po yun ang sinasabi ko ito lagi, na mag-subscribe at mag-share at mag-like po kayo sa video nito para mapalaganap pa po natin to. At para sa ganun ay ma-inform po kayo kung sakasakalit may pagbabago na ituturo ako panangga sa virus.
Darating at darating, 10 po itong dilubyong itong darating na ito. Ngayon 2024. Kaya sinasabi ko nga po rito, kung hindi man tumama itong 10 na ito, baka isa lang po doon ay tumama dito sa atin. Yun pa rin po yun. Wala pa rin pong pinagaba. Dilubyo pa rin po yun. Kahit na hindi na matuloy yung siyam at isa lang. Yun po yung sinasabi ko. Kaya nga itong mga bullshit ng mga politikong ito, hindi nyo na mapapakinabangan yan. Sinasabi ko sa inyo. Ipamigay nyo na po para makita nyo man lang yung ngiti nitong aking mga kababayan. Bago man lang tayo pare-parehas matunaw sa mundong ito, ay kahit paano maranasan nila ang makakain ng 3 bisis sa isang araw. Maranasan man lang nila yung hindi sila nakaramdam ng gutom. Kisa naman nagyayabang ka lang, Romualdez, mamimigay na ka ng pera kung kani-kanino. Pero itong mga kababayan mo, hindi mo kayang bigyan. So ito, yung pumupormang kakandidato ni walang kamalamalasakit sa kapwa niya Pilipino. Aywan ko na lang. Kung yung bubuto rito, magsama-sama lang kayo ng mga bugok kung ibuto nyo pa itong Romualdez na ito. Maniwala kayo. Walang kamalamalasakit. Sana man lang nakikitaan ng pagmamalasakit dito sa ating mga kababayan. Hindi, walang ginawa kundi nagbayad ng pera din sa mga NPA para lang siraan si Sara Duterte. Ay kung ipinamigay ang 120 million na yan dito sa ating mga kababayan, napakasaya siguro nila. Anyway, sa susunod naman po marami pa po akong gustong sabihin pero sa susunod na lang po at magkita-kita lang po ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.